No, Efeso 4:3. Sikapin ninyong mapanatili ang pagkakaisa mula sa Espiritu sa pamamagitan ng kapayapaang nagbubuklod. So, yan po. No? So, yan po ang ating verse na binasa ko po sa bawat isa sa atin. At ang pamagat po, mga kapatid, ng ating pag-aaralan sa oras po na ito ay sikapin nating mapanatili ang pagkakaisa mula sa Espiritu. Ang layunin po ng ating pag-aaral sa oras na ito, sa hapong ito, ay mapanatili ang ating pagkakaisa bilang isang mga magkakapatid sa Diyos. O sa madaling salita, ay bilang isang katawan ni Kristo. Na mapanatili po natin ito, na ang pagkakaisa natin bilang isang mga lingkod ng Diyos ay hindi mawala sa atin. Dapat na bilang isang lingkod ng Diyos ay makitaan po tayo na nagkakaisa sa kanyang harapan. Nagkakaisa sa isang layunin, sa isang pag-iisip, sa isang paglilingkod, at sa isang pagganap at paggawa sa kalooban ng Diyos, mga kapatid. Yan po ang ating layunin sa oras po na ito. Kasi ito, ako'y naniniwala, itong mensaheng ito, mga kapatid, kailangan natin ito. Naniniwala po ba kayo? Amen. Kailangan po natin ito. Kasi ang gusto ni Satanas, mga kapatid, ay sirain ang gawain ng Diyos. Sirain kung ano yung pananampalataya ng tao sa Diyos. Gustong alisin nyo ni Satanas, mga kapatid. Kaya itong mensahe ito na ipinapaalala sa atin ni Apostol Pablo, mga kapatid, na sinasabi yung word na sikapin. Amen. Amen? Sikapin mo. Sikapin natin. Right. Hindi niya lang ito sinasabi sa mga taga-Efeso. Amen. Hindi niya lang ito sinasabi sa mga taga-Corinto. Amen. Hindi niya lang ito sinasabi sa mga Pilipos. Amen. Kung hindi, sinasabi niya rin ito sa lahat ng mga lingkod ng Diyos. Amen. Amen po ba? Yan po, mga kapatid. Ang salita ng Diyos hindi lang noon, hanggang ngayon, Amen. mga kapatid. Kaya mga kapatid, isang bagay sabihin ko, ulitin ko, kailangan natin itong mensahe na ito. Amen. Hindi ba kayo masaya? May 5 nabaptize. Amen. Praise the Lord. Amen po ba? Diba? Nadagdagan tayo. Amen. May mga tinawag ng Diyos ulit, o may mga 5 kaluluwa na tinanggap ang kaligtasan. Praise God. Hallelujah. O ang salita ng Diyos, mga kapatid. Amen. Kaya dito pa lang, mga kapatid, ito yung simula. Nagsisimula ulit. Na maging maayos ulit. Amen. Na dito may ulit natin ang pagkakaisa. Amen po ba? Hindi ko naman sinasabi na wala na tayong pagkakaisa. Kung hindi mapaalalahanan tayo. Kasi sa dami na nangyari. Amen po ba? Amen. So, yan po, mga kapatid. So, titignan natin. Malaki ang naidudulot sa atin, mga kapatid, yung tinatawag na pagkakaisa kung ito'y ginaganap ng isang grupo o ng bawat grupo. Tandaan ninyo, pagka nananatili ang pagkakaisa, walang grupong magwawatak-watak. Amen. Walang grupong magkakahiwa-hiwalay. Amen. Kahit anong grupo yan, kahit yung grupo ng kahit banda, kahit gang, o anumang naiisip nyo na grupo, mga kapatid, pag nananatili yung pagkakaisa, walang magkakawatak-watak dyan. Amen. Ipanatilihin, mga kapatid, yung pagkakaisa. Kaya tignan ninyo, sa banda pa lang, maraming banda na nagkakawatak-watak, di ba? Maraming banda na nagkakasira-sira. Bakit? Kasi hindi na sila nagkakaisa. Yung tipong sumikat na sila, pero habang sumisikat sila, may mga nangyayari sa kanila. Minsan, ito lang naman dahil dyan, kaya nagkakawala ng pagkakaisa, yung pride. Amen. Amen po ba? Ayaw matapakan yung ego. Di ba, mga kapatid? Minsan, dahil hindi nasusunod yung gusto niya,
Yung feeling niya, tama siya, tapos hindi nasunod. Di ba? Ganun naman kadalasan po mga kapatid eh. Ang nangyayari po, kahit sa gang, di ba? Sino dito nakasali na sa gang? Amen. Di ba? Naalala ko nga po mga kapatid, gumawa kami ng sariling gang. Tapos alam niyo, ako yung naging leader, ako yung ginawa nilang leader. Oh, tapos ito ang masaklap mga kapatid. Pagdating sa banatan, iniwan ka. Naranasan ko po yan mga kapatid. Tayo kami, ang ganda ng gang namin. Oh, sige, tayo ng gang. Siyempre gang, pasok, kuno. Oh, sigarilyo. Oh, tanda na ikaw talaga ano ka sa gang, kasali ka talaga sa gang. Pasok, dito naalala ko, ito pa nga yun, oh. Nagpeklat na lang, ipasok ng sigarilyo. Oh. Pero pagdating sa banatan, iniwan ka. Alam niyo, sama ng loob ko yun eh. Pambira kayo. Nangiiwan kayo sa ere. Oh. Ako na leader, ako kumalas. So pangit po mga kapatid, di ba? Kung titignan ninyo. Yan po mga kapatid, kaya napakahalaga po ng pagkakaisa. Amen. Kaya laging pinapaalala sa atin ni Apostol Pablo, sikapin. Sa sinasabi ng verse na ito, sabi dyan, sabi dyan mga kapatid, sikapin ninyong mapanatili ang pagkakaisang mula sa Espiritu. Mga kapatid, gising-gising po tayo. Ang samahan ng Diyos, hindi ito katulad ng samahan ng gang. Amen. Kasi ang samahan ng Diyos, na mula sa Diyos, kakaiba ito. Kasi pang-spiritual ito. Amen. Kaya nga sabi nga mga kapatid, no, na magkaisa tayo sa pamamagitan ng Espiritu. Kasi bakit? Iisang Espiritu lang ang inilagay sa atin ng Diyos. Amen. Amen? Iisa lang. Wala nang ibang Espiritu, mga kapatid, na inilagay ng Diyos sa atin kung hindi yung kanyang Espiritu lang. Kaya inaasahan ng Diyos, kahit dahil nilagay ng Diyos yung Espiritu niya sa bawat isa sa atin, inaasahan niya na tayo ay nagkakaisa. Amen. Amen po ba? Dahil yung Espiritu ng Diyos, yung Espiritu ni Brother Emma at Espiritu na meron na ibinigay sa akin ng Diyos, wala namang pinagkaiba yun eh. Amen. Oh, kahit yung Espiritu ni Sister Joy na ibinigay sa kanya ng Diyos, kahit sino sa atin, wala namang pinagkaiba yun eh. Iisa lang yun. Mga kapatid, diba? Tapos, ano ang mangyayari? Mga kapatid, dahil iisa lang yung Espiritu na ibinigay sa atin ng Diyos, mga kapatid, tapos ang mangyayari, hihiwalay tayo. Anong Espiritu yun? Hindi tayo makikiisa, anong Espiritu yun? Oh? Hindi tayo susunod sa mga namumuno sa atin, anong Espiritu yun? Amen. Kasi hindi naman kasi ganun ang Espiritu ng Diyos na ibinibigay niya. Kasi binigyan niya tayo ng Espiritu, ang bawat isa sa atin, para maging iisa lang tayo. Right. Amen. Amen po. Para maging iisa lang po tayo mga kapatid. Wala nang ibang Espiritu na ibinigay pa ng Diyos. Kundi Espiritu niya. Kaya nga yung Espiritu Santo lagi ang nagpapaalala sa atin kung ano yung mga bagay na dapat nating gawin. Iisang Espiritu lang naman mga kapatid ang ibinigay sa atin ng Panginoon. Amen? Bukod doon mga kapatid, hallelujah, hinahalin tulad tayo ng Diyos sa isang katawan. Amen po ba? Basahin po natin mga kapatid ang 1 Corinthians 12:12 na sinasabi po dito, sapagkat kung paano ang katawan ay iisa at mayroong maraming mga sangkap at ang lahat ng mga sangkap ng katawan, bagamat marami ay iisang katawan, gayon din naman si Kristo. Yan po mga kapatid, alam nyo, bakit tayo hinalimbawa sa isang katawan? Mga kapatid, sa tingin ninyo, bakit tayo hinalimbawa sa isang katawan? Kasi walang ibang mas magandang paliwanag po mga kapatid para may maintindihan ng tao na kung paano ang pagkakaisa. Amen. Amen po ba? Sige, ikaw bilang isang katawan, mahati ka sa gitna.
Yung isa mapunta sa kaliwa, yung isa mapunta sa kanan. Kasi ang gusto ng kanan mo dito, yung gusto ng kaliwa mo dito. Amen. Imagine nyo. Di ba? Imagine natin. Nakakatakot yun mga kapatid. Yung mahati yung katawan mo, baka manananggal ka. Di ba? So, yan po mga kapatid. Kasi, kung titignan natin, at kung ihahalimbawa siya mga kapatid, yung isang katawan, bagamat marami siyang sangkap, pero yung katawan na yun, nagkakaisa. Kaya kung ano ang dinidikta ng isip at ng puso, yun ang ginagawa ng katawan. Amen. Kaya pagka ang isip, gustong pumunta doon, kaya yung katawan mo, yun ang dikta rin eh. Pupunta doon. Hahakbang ang si paa mo. Tapos aabot ang si kamay mo. Kasi yun ang dikta ng isip mo eh. Mga kapatid eh. Kaya doon tayo hinalimbawa, mga kapatid. Sa magamat maraming sangkap, may paa, may kamay, may ilong, no, may mata. Pero iisa lang sila, nagkakaisa sila. Matakot ka humiwalay yung kamay mo sa katawan mo. Yan po mga kapatid. Kaya mga kapatid, hallelujah, kasi yun ang gustong ipaintindi at ipaliwanag sa atin, maging isang katawan lang tayo. Mga kapatid, kasi pag yun ang ginawa natin, bilang isang iglesia ng Diyos, pag ganun ang ginawa natin na tayo nagkakaisa, mga kapatid, magiging maganda ang kalalabasan yun. Amen. Amen po ba? Magiging maganda po ang kalalabasan yun, mga kapatid. No? Kaya nga ito nga mga kapatid, sabi dito, bilang katawan ni Kristo, dapat talaga tayo nagkakaisa. So, tayo yung tinatawag na katawan ni Kristo. Basahin po natin mga kapatid, ang 1 Corinto 12:27 na sinasabi dito mga kapatid, kayo nga ang katawan ni Kristo at ang bawat isa'y sama-samang mga sangkap niya. Mga kapatid, tayo ay tinatawag na katawan ni Kristo. Katawan tayo ni Kristo. Kung itinuturing mo ang sarili mo na katawan ni Kristo, mga kapatid, dapat nakikibahagi ka sa ulo. Nakikiisa ka sa ulo. Amen po ba mga kapatid? Dapat nakikiisa po tayo. Nakikiisa tayo. Walang ibang ulo mga kapatid kung hindi si Kristo. Kaya kung anong dikta ng ulo, yun din ang react, mga kapatid, ng katawan. Nakuha po ninyo, mga kapatid? So dahil tayo mga kapatid ay katawan ni Kristo, hallelujah, dapat nagkakaisa tayo. Sikapin natin, no, na tayo'y magkaisa sa Espiritu. Amen. No? At yun ang gustong makita ng Diyos sa bawat isa sa atin, na nagkakaisa tayo, nagtutulungan tayo. Amen po ba? Nagtutulungan tayo sa bawat gawain ng Diyos. Amen po. Hindi dapat tayo, ay, okay na yan, bahala na yan. Nandiyan naman sila eh. Hindi. Kahit nandyan sila, dapat isipin mo, kailangan ko rin maging bahagi bilang isang katawan. Amen. Kasi pag laging ganun ang iniisip natin, ay nandyan naman si brother, nandyan naman si sister, kaya na nila yun. Magagawa naman nila yun. Tandaan mo, sa ganung pamamaraan, parang hinihiwalay mo ang iyong sarili sa katawan. Amen. Amen? Oo, kaya nila yun. Kaya ni brother yun. Kaya ni sister yun. Pero isipin mo, katawan ka. Hindi ka ba makikibahagi? Amen po ba? Kahit sa maliit na bagay lang na pwede mong magawa sa bilang isang katawan. Amen. Amen po ba? Kaya mga kapatid, aking gustong sabihin sa bawat isa, no, baguhin natin ang ating mga pag-iisip. Amen. Mali ang ganyang pag-iisip po mga kapatid. Naaasa tayo sa ibang kapatid kasi kung nga naman, kaya nga naman. Amen po ba?
Pero hindi mo alam, kailangan ng presensya mo doon. Amen. Kasi katawan ka eh. Yan po mga kapatid. No? Kaya nga sabi, ulitin ko, sikapin. Sikapin natin. Sikapin natin. Kaya nga sabi, dapat mag-iisa ang isip natin eh. Amen. Oo, kahit marami sila na doon, pero baka kailangan pa nila ng tulong eh. Amen. Baka may mamagawa pa ako doon, makatulong ako bilang isang katawan ni Kristo. Amen. Para mapapabilis ang trabaho, mapabilis ang gawa, mas lalo mapaganda ang gawa, mapaganda ang trabaho. Di ba po mga kapatid? Ganun. Kaya ulitin ko, baguhin natin yung ganung pag-iisip. Mali ang ganung pag-iisip. Dapat isipin natin bilang bahagi ng katawan, hindi pwedeng wala akong gagawin. Amen. Amen po ba? Kasi bahagi ako ng katawan eh. Bahagi ako. Tignan niyo yung katawan ninyo. Alam ko malalaki yung iba sa atin ang tiyan. Oh. Tignan niyo, tignan niyo, yung kamay ninyo magsalita lang yan. Ay hindi, kaya na yan ni kanan. Nakuha niyo? Kaya na yan ni kanan. Eh paano pag kukuha ka ng kaldero? Eh kailangan mo dalawa. Hindi, kaya na yan ni kanan. Di ba? Mga kapatid, kailangan po. Paano mo bubuhatin ang isang bagay kung yung kaliwa mo, mga kapatid, ay magrereklamo, eh, papapunta ako eh. Gumaganon pa eh, no, di ba? Yes, si kanan naman. Sige, paano mo bubuhatin ang paangat? Di ba? Tandaan niyo mga kapatid, ito po sasabihin ko sa bawat isa sa atin, ang bawat isa sa atin, kailangan. Preach. Amen. Amen po ba? Kailangan po. Hindi, huwag tayo rin mag-isip mga kapatid na, ano magagawa ko pa dyan? Pumunta ka. Amen. Para makita mo kung ano yung gagawin mo. Right. Kaya hindi mo makita yung gagawin mo kasi hindi ka pumupunta eh. Amen. Amen? Pumunta ka. Para makita mo kung ano yung gagawin mo. Makibahagi ka. Hindi sa kapag pumunta ka, hindi pwede wala kang gagawin. May gagawin ka. Amen. Amen po ba? Yan po mga kapatid. Oh, so naintindihan po ba natin mga kapatid? Na pagkakaisa na sinasabi ni Apostol Pablo, sikapin natin. Sikapin natin mga kapatid ang pagkakaisa. Alam niyo pag ganito po ang ating gagawin, alam niyo kung ano po ang mangyayari, mga kapatid? Kung tayo nagpapatuloy sa pagkakaisa po mga kapatid, mas gagaang ang trabaho. Tama mga kapatid. Hindi mo ba naisip yung pag-iisip mo na kaya naman nila yan, kaya na ni brother yan, kaya na ni sister yan? Imbis mapabilis ang trabaho, hindi tuloy mapabilis, lalo mapabagal kasi wala ka. Kasi iniisip mo, kaya na nila yan. Amen po ba? Yung mga dapat pang gawin, hindi na tuloy magawa. Kasi iniisip natin na kaya na nila yan. Na dapat meron pang magagawa pagkasama ka doon. Amen. Amen po ba? Na meron pa dapat magagawa eh. Mas malawak pa dapat na magagawa. Mapapabilis sana ang trabaho. Pero dahil hindi mapabilis ang trabaho, at ang trabaho ay hanggang dyan lang, kasi kulang. Kaya naman, pero kulang pa rin. Amen. Amen po ba? So, sikapin. Sikapin po natin, mga kapatid. Yung pagkakaisa po, mga kapatid. Sunod, mga kapatid. Hallelujah. No? At mas gaganda ang takbo ng gawain ng Diyos. Amen po ba? Mas lalong gaganda ang gawain ng Diyos. Kasi nandun yung pagkakaisa eh. Amen. Amen po ba? Ito, bigyan ko kayo ng example, mga kapatid. Alam niyo po yung Israel? Diba? Sa panahon ni Joshua. Amen po ba? Paano sila nagtulungan, nagkaisa, para mawasak ang pader ng Jericho? Diba? Sabi ng Biblia, kung pag-aaralan natin,
ang pader ng Jericho sobrang kapal. Kung hindi ako nagkakamali, pag sa karwahe, 7 karwahe yata yun. So, ganun kakapal, mga kapatid. Sobrang kapal. Tingin nyo kaya ng Israel yon? Ha? Kung titignan mo bilang isang tao, napaka-imposibleng kaya, tapos ang taas pa ng pader ng Jericho. Amen? Napakataas. Pero anong ginawa nila? Alam niyo kung anong ginawa nila? Ito yung sa pinakamaganda po mga kapatid eh. Nakinig sila ng instruction. Amen. Totoo mga kapatid. Pinakinggan nila yung instruction ng Diyos. Amen. Yung instruction ng Diyos kay Joshua, ipinaliwanag ni Joshua sa bayan ng Israel at yun ang sinunod ng Israel. Ikaw, 7 araw kang ipaikot-ikot doon sa pader ng Jericho, iikutin mo, tapos habang nagtutunog ng mga trompeta. Amen. Amen? Gaano nakakapagod yun? Tapos sa pagdating ng 7 araw, 7 beses ulit kayo iikot. Diba? Pero yan kasi ang instruction ng Diyos eh. Amen po ba? Pero kung nagreklamo sila, ano mangyayari? Diba? Baka hindi nila makuha ang Jericho. Amen. Baka talagang hindi sila magtatagumpay. Kasi napakahalaga ang instruction ng Diyos eh. Amen. Amen? Napakahalaga. Kaya ano nangyari? Nakinig sila sa instruction ng Diyos at nagkaisa sila. Amen po ba? Ito pang malupit, no? Sabay-sabay sila, nag-ihip ng mga trumpet. Sumigaw. Yun lang ang ginawa nila. Hindi sila gumamit ng sandata. Amen? Hindi sila gumamit na kung anong-anong mga kagamitan na panglaban. Kundi lang ginawa nila. Pero anong nangyari po mga kapatid? Nakuha nila ang Jericho. Amen. Tignan ninyo. Paano nangyari yun? Nangyari yun mga kapatid. Dahil sa instruction na pinakinggan nila at sumunod sila at nagkaisa sila mga kapatid. Hindi yun nawala. Kaya mga kapatid, tayo, sa totoo lang po mga kapatid, pag hindi tayo marunong makinig ng instruction, ito mga kapatid tandaan mo, pag hindi ka nakinig ng instruction, mawawala ang iyong pakikiisa. Amen. Oo, maniwala ka, mga kapatid. Pag hindi tayo nakinig, akala natin, hallelujah, na tayo mga kapatid, wala may naglilingkod naman ako eh. Pero tandaan nyo, mahalaga pa rin ang instruction. Amen. Oo, dapat makinig tayo. Na makinig tayo mga kapatid. So, yun po mga kapatid. Kaya pag tayo, ipanatili natin yung pagkakaisa sa atin, sinisikap natin yung pagkakaisa po mga kapatid, magiging maganda ang takbo ng gawain ng Diyos sa naik. Yung dami na meron tayo ngayon, hindi ako naniniwala na ganyan ang kaya. Amen. In Jesus' name. Hindi ako naniniwala na hanggang dito na lang to. Amen. At alam kong may plano pa ang Diyos. May mas malaki pa ang plano ng Diyos sa church ng natin. Alam po ba? Pero gusto makita ng Diyos yung pagkakaisa natin eh. Right. Yung pagsisikap na nagkakaisa tayo eh. Yun ang gusto makita ng Diyos eh. Hindi tayo magtatagumpay hanggat tayo may mga kanya-kanyang pag-iisip. Amen. May mga kanya-kanya tayong instruction. May mga kanya-kanya tayong paggawa. Mga kapatid, ang church ng naik, hindi uusad. Uusad man siya, napakabagal. Amen. Dahil unti lang yung nakikiisa. Amen po ba? So, ganun po mga kapatid. Kaya napakahalaga po mga kapatid. Hallelujah, ang pagkakaisa. Uulitin po ulit. Sikapin natin.
sikapin natin na nagkakaisa tayo sa Espiritu. Amen po ba? At ito pang masaklap mga kapatid. Pag tayo hinihiwalay natin ang ating sarili sa katawan ni Kristo, hindi mapapabuti ang pananampalataya natin. Amen. Akala mo napapabuti ka? Hindi. Hindi ka napapabuti. Kahit nagsisimba-simba ka, kahit nag-aatin ka, pero yung isip mo, nakahiwalay. Yung puso mo, nakahiwalay. Amen po ba? Hindi mo papabuti ang pananampalataya mo. Amen. Hindi mo mabuti ang paglilingkod mo. At yung mga bagay na ginagawa mo sa Diyos, baka useless din yan. Baka wala yung halaga sa harapan ng Diyos. Amen po ba mga kapatid? So, naintindihan po natin mga kapatid. Palakpakan na natin ang ating Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. So, yun po ang gustong ipabatid sa atin ng Diyos sa gabing ito. Praise the Lord. Sikapin. Sikapin natin na magkaisa tayo bilang isang magkakapatid sa Diyos. Bilang isang katawan ni Kristo. Kahit huwag mong isipin na hindi na kailangan ng tulong ko dyan, kaya nila yan. Pero kailangan pa rin. Amen. Kailangan ng presensya mo. Amen. Para mapabilis ang trabaho. Para mapabilis ang gawa, mga kapatid. Minsan ganyan tayo eh. Mali yung pag-iisip natin eh. Mali. Mga kapatid. So tayo, makiisa. Kung ano yung dapat nating gawin, makiisa tayo. Kung ano yung dapat gawin, makiisa. Para sa kapurihan ng Diyos. Amen. Hindi naman natin ito ginagawa para sa sarili natin eh. Amen? Hindi naman natin ito ginagawa para sa sariling kapurihan natin. Pag ganun mga kapatid, pangit yun. Amen. Wala rin kwentang ginagawa mo. Kasi umaano ka lang ng sarili mong kapurihan. Yun. Tandaan natin, kaya tayo nagkakaisa para sa Diyos. Kaya natin ginagawa ito para sa Diyos, hindi para sa sarili natin. Amen. Amen po ba? Wala namang ibang bida dito kung hindi ang Diyos eh. Right. Amen po ba? Wala naman iba tayong paglilingkuran kung hindi ang Diyos lamang eh. Amen. Yun lang ang paglilingkuran natin. Dahil naglilingkod tayo sa Diyos, at Diyos ang pinaglilingkuran talaga natin, at Diyos talaga ang sinusunod natin, dapat nakikita yung pagkakaisa sa bawat isa sa atin. Amen po ba? So ito ang sabi mga kapatid sa Psalms. Hallelujah. Sabi sa Psalms po mga kapatid, 133:1. Sabi, napakaligaya at kahanga-hanga sa ating pangmasdan ang nagkakaisa at laging sama-sama na magkakapatid. Tignan nyo, ang sarap pala pagbasdan ng ganon. Amen. Ako naniniwala mga kapatid, pag nakikita ng Diyos na nakikita niya na nagkakaisa tayo, parang ang sarap na tignan tayo ng Diyos. So pagka nakikita ng Diyos mga kapatid na tayo na nagkakaisa, napakagandang tignan yun sa harapan. Napakagandang tignan yun. Hindi nagsasawa ang Diyos doon. Amen. Amen po ba? Hindi nagsasawa ang Diyos doon mga kapatid. Kaya nga sabi ulitin ko, napakaligaya at kahanga-hanga sa ating pagmasid. Ang nagkakaisa'y laging sama-sama na magkakapatid. Tignan ninyo. Hindi lang tayo tinawag na isang katawan, kundi tinawag yung tayo na isa tayong magkakapatid. Amen po ba? Di ba naturingan sa isang magkakapatid talagang nagtutulungan? Lalo sa banatan. Di ba? Sabi, kung maawa yung kapatid ko, kung hindi susuntukin kita. I-straight ko sa ito. Di ba? May mga ganun. Mga kapatid. So, yan po mga kapatid. So, hindi lang ang Diyos ang natutuwa mga kapatid. Tandaan nyo yan. Kung hindi yung mga tao rin na nakakita sa atin. At doon natin napapatunayan mga kapatid na tayo ay mga tunay na lingkod ng Diyos. Amen. Amen po ba? Kasi nakikita eh. Nakikita yung pagkakaisa. Hindi lang ang pagkakaisa ang nakikita, kundi ang pag-ibig natin sa bawat isa. Amen po.
Yan po mga kapatid. Kaya mga kapatid, hallelujah, panatilihin natin. Sikapin natin. Sikapin natin. Kahit na yung kapatid mo nakakainis, hindi natin maiiwasan yan eh. Kahit ang kapatid mo nakakapikon, pero sikapin mo. Kaya nga sikapin eh. Sikapin panatilihin ang pagkakaisa. Kala mo dito lang sa panahon natin ang nangyayari yon? Kahit sa panahon noon eh. Amen po ba? Kaya ano po ang nangyayari? Ano sabi? Naalala ko yung sabi ni Apostol Pablo? Pag kayo ay, ano ba tawag? Ano ba yung verse na yun? Na sabi niya po, pag kayo ay nagkakagatan, mauubos kayo. No? Kaya kung tayo dito nagkakagatan, no? Huwag lang tayo makagat ng aso ha. Kung tayo, ibig sabihin, kung tayo dito, nagsisilipan ng mga mali, mauubos tayo. Kasi bawat isa sa atin dito, walang perfect dito. Kung butas lang, bawat isa sa atin, merong mga butas. May mga pagkakamali. Amen. Amen po ba dyan? Ang mahalaga dito ay nagpapaalalahanan tayo sa bawat pagkakamali natin. Amen. Amen po? Ganun po mga kapatid. Kasi sabi niya po si Pablo, pag ganun ang ginawa natin, nagkakagatan tayo, mauubos tayo. Ubus tayo. No, malapit pa tayo maubos. Ganun mga kapatid, no? So gusto mo makita, kahit ganun, isipin mo. Kaya nga sabi ko sa inyo noon, di ba? Kahit ganun yung kapatid mo, isipin mo, kapatid ko pa rin yan sa Panginoon. Kahit nakakasawa na yung tignan, pero kapatid ko to sa Panginoon eh. Kapatid ko to sa Diyos eh. Amen po ba? So yan po mga kapatid, hallelujah. No, yung hallelujah na message ng Diyos sa oras na ito. Uulitin ko po mga kapatid. Sikapin. Sikapin natin. Para sa kapurihan ng Diyos. No, para sa Diyos mga kapatid. So bago po tayo magtapos sa oras po na ito, hallelujah. Basahin po muna natin mga kapatid, Efeso 4 hanggang 6 na sinasabi dito, praise the Lord, may iisang katawan at iisang espiritu kung paanong may isang pag-asa na para doon kayo'y tinawag ng Diyos. May iisang Panginoon, iisang pananampalataya at iisang bautismo, iisang Diyos at Ama nating lahat, na siya ay higit sa lahat. Kung kumikilos sa lahat at nananatili sa lahat. Yan po mga kapatid. Tingnan niyo po mga kapatid ha. Sabi dito, hallelujah, merong iisang Diyos. May isang Diyos lang ba tayo? Amen. 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 Iisang Diyos lang ang pinaglilingkuran natin. At iisang bautismo lang din ang tinanggap natin. Tama? At iisa lang yung nagbigay sa atin ng pag-asa. Tama? Mga kapatid? Iisa lang. Mga kapatid. At iisa lang ang pananampalataya na meron tayo. Iisa lang ang sinasampalatayanan natin. Amen po ba? At iisa lang ang Diyos na pinaglilingkuran natin. Na ang Diyos na sumasa lahat at nasa lahat. Mga kapatid. So, dahil iisa lang yun mga kapatid, gustong makita ng Diyos na iisa lang din tayo. Nagkakaisa tayo. Amen? Nagkakaisa tayo. Sa gawain ng Diyos na ito. Bilang isang katawan, nagkakaisa. Kasi iisa lang yung pag-asa na nagbigay sa atin eh. Iisa lang yung sinasampalatayanan natin eh. Iisa lang yung Diyos na pinaglilingkuran natin eh. Iisa lang yung bautismo na tinanggap natin eh. Dahil iisa lang yan, gusto rin makita ng Diyos na tayo nagkakaisa. Amen po ba? So ngayon mga kapatid, nawa itong aral na ito, hallelujah, praise the Lord, ay ito'y maitanim natin sa ating mga puso at isipan. Amen po ba? Uulitin ko. Sikapin natin.
sikapin nating manatili ang pagkakaisa natin sa Espiritu. Mga kapatid, tayo po'y tumayo mga kapatid. Hallelujah. Bago ko ibigay sa MC, praise the Lord, ang ating ang pulpit na ito. Hihin natin ang Panginoon. Ipakita natin sa oras na ito na nagkakaisa tayo sa pagpupuri. Amen. Nagkakaisa tayo sa puso. Nagkakaisa tayo sa isip. Hallelujah. Ipakita natin sa oras na ito mga kapatid. Sa oras na ito na Panginoon, nagkakaisa kaming sumasamba sa iyo. Amen. Nagkakaisa kami na itinataas ang iyong pangalan. Kaya mga kapatid, hallelujah, ipakita natin sa oras na ito ang pagkakaisa. Hallelujah, sa pagpupuri, sa pagsamba natin, bago matapos ang araw na ito, na maipakita natin ang lubos sa Diyos, Amen. na nagsisikap tayo, na nagkakaisa sa Espiritu. Amen po ba? So praise the Lord at ibinibigay ko na po sa ating Disconnected. sa oras.